Namiss ko rito. 10 taon din yata ako din nakauwi ah. Nay? Tay? Nay? Tay? Ako to. Si Danny. Danny? Anak? Tay? Kamusta na ho kayo? Mabuti. Si inay ho. Nasaan ho si inay? Wala na anak. Ha? Paano nangyari yun? Siya nga pala tay. Pulis na ako tay. Isa na akong ganap na pulis. Ang totoo niyan, 1 taon na ho akong jumuduty. Tay, parang hindi ho yata kayo masaya. Si inay. Nasaan ho si inay? Wala na siya, Danny. 2 taon na nakakalipas. Bago siya mawala, palaging pangalan mo ang sinasambit niya. Pero, paano nangyari yun? Tay naman huwag niyo naman akong binibiro ng ganon. Nay, wala na siya, Danny. Wala na. Hindi maaari. Umalis ako rito sa atin. Bitbit ang pangarap na magiging isa akong pulis. Nasaan si inay? Wala na nga siya anak. Kahit na anong gawin mo, hindi na babalik pa ang nanay mo. Yun! Dumating na pala ang magaling kong kapatid. Ano ngayon kung pulis ka? Ha? Danny? Kuya? Kuya Maytor? Oo, kung nga ito. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi ako natutuwa sa'yo. Kuya, ano ko ba naman? Di ba ito yung pangarap natin? Na isa man lang sa atin, maging isang pulis. Pangarap mo lang yon, Danny. Hindi ako kasama ron. Alam mo ba, sinisisi kita sa pagkamatay ng inay. Ano? Anong kasalanan ko dun? Anong kasalanan mo? Antayin mo ako dyan at ipapaliwanag ko sa'yo isa-isa. Teka Kuya Maytor, ano bang problema mo? Huwag mo nga akong kwelyuhan. Mahiya ka naman. Mahiya? At bakit ako mahihiya sa'yo, Danny, ha? Ikaw ang sinisisi namin sa pagkamatay ni inay. Walang bukang bibig si inay kung hindi ikaw. Namatay siya ng sama ng loob nang hindi ka man lang nakita. Alam mo bang araw-araw kanyang inaalala? Ha? Palaging nananalangin ang inay na sana okay ka lang. Kamusta ka na? Nasaan ka na? At bakit hindi mo man lang kami maalalang padala ng sulat? Ngayon, Danny, porke pulis ka na, ano gusto mo gawin namin? Maging masaya kami sa narating mo? Oh, come on, Danny. Hindi kami natutuwa. Iyon ang totoo doon. Huwag mo kong kwelyuhan, Kuya Maytor. Alalahanin mo isa akong pulis. Konting respeto naman oh. Respeto? Dahil ba sa suot mo? Dahil ba sa tsapa mong nabibili? Wala akong respeto. Lalo na sa'yo. Kung ganun, bitiwan mo ko. Baka makalimutan kong mas matanda ka sa akin. Bakit? Anong gagawin mo, Danny? Babarilin mo ako? Sige. Barilin mo ako, Danny. Total, pulis ka na eh. Ipakita mo sa akin na lahat ng mga pulis ay berdugo at walang pakundangan kung pumatay. Tigilan na natin to, Kuya Maytor. Hindi ako umuwi para lang makipag-away sa'yo. Umuwi ako para ibalita kay nanay at kay tatay na isa na akong ganap na pulis at 1 taon na ako sa serbisyo. Ano ngayon? May nakakatawa ba doon, ha? Walang nakakatawa doon, Danny. Sige. Total, pinagmamalaki mong isa ka ng ganap na pulis. Sasabihin ko sa'yo, may malaking problema ang baryo natin. Ayan, harapin mo mag-isa, Danny. Harapin mo.
Anong ibig mong sabihin, Kuya Maitor? Ibig kong sabihin? Tay, ipaliwanag mo nga rito sa magiting na pulis na anak nyo. Tama na nga yan. Kararating lang ni Danny. Ganyan agad ang bubungad sa kanya. Hindi, Tay. Ipaliwanag mo sa kanya. Total, magaling siya. At isa pa, nilapit na yan ni Kapitan sa munisipyo. Tinawanan lang tayo ng mga kabaro nito. Baka sakaling ang magaling niyong anak na pulis ang makaintindi sa problema ng ating baryo. Ano ba kasi yung Kuya Maitor? Bakit di pa ikaw magsabi? Hindi ba't naglakad ka papasok sa baryo natin? Hindi mo ba narinig ang hinaing ng bawat isa roon? Kahapon lang, yung anak ni Manang Cecilia, natagpo ang patay. At ang pinaghihinala ang pumatay, aswang. Aswang na hindi mahuli-huli ng mga taong baryo. Hindi kami tinutulungan ng mga kapulisan. Ngayon sabihin mo sa akin, Danny, ikaw ba? Naniniwala ka ba sa aswang? Kuya Maitor, sino ba naman tanga maniniwala sa aswang? O kita mo na, Itay? Yan ba? Yan ba ang dapat tularan at hangaan? At ipagmalaki, ultimong tayo, hindi pinaniniwalaan. Magpapahinga na ako, kuya. Huwag mo kong tatalikuran, Danny. Nag-uusap pa tayo. Ano ba? Bitiwan mo ako sinabi. Kayo bang dalawa talagang hindi maglulubay, ha? Tay? Teka, baril yan na. Saan nyo nakuha yan? Baka walang lisensya yan, illegal yan. Tay, akin na yan. Bitiwan nyo yan. Baka hindi nyo alam gumamit niyan. Baka makalabit nyo yan, tamaan pa kami rito. Ang sabi ko, hindi ba kayo maglulubay? Kasi kung hindi, parehas ko na kayong papatayin. Tay naman huwag kayo nagbibiro ng ganyan. May lisensya ba yan? Baka mahuli sa inyo yan ng mga PC o kaya ng mga INP. Makukulong pa kayo. Ganon. At may nalalaman ka ng ganyan ngayon, ha, Danny? Sa bagay, ikaw nga pala'y tagapagpatupad ng batas. Saan nyo nakuha yan? At bakit kayo gumagamit yan? Bakit kami gumagamit? Kung hindi mo lang naitatanong, Danny, hindi lang si Itay ang meron yan. Ako rin meron din ako. Natuto kaming gumamit ng armas, hindi para ipanglaban sa pulis at sa sundalo. Nagkaroon kami nito upang ipanglaban at ipangtapat sa mapanalasang aswang dito sa baryo natin. Ano? Totoo ba talaga yan? Mukha ba kaming nagbibiro, ha? Kung akala mo'y nagbibiro kami, para saan pat gagamit kami ng armas? Itong mga ito hindi na importante sa amin. Kung saan ito nanggaling, ang importante sa amin merong kaming pangtapat sa mapanalasang aswang dito sa baryo. Halika, pumunta tayo sa likod. Tignan mo kung meron pang alagang baboy doon. Wala ka nang makikita roon, Danny, dahil ultimong baboy natin pineste ng mga aswang na yan. Sige na. Patawarin niyo ako. Naniniwala na ako sa inyo pero... Pero ano, anak? Dahil sa pulis ka na. Ikaw lang ba ang may karapatan humawak ng barel? Ano ngayon ang gagawin mo sa amin ng kapatid mong si Maitor? Aarestuhin mo kami? Ikukulong mo kami? Ganun ba? Wala naman ho akong sinasabing ganun. Pero parang ganun na rin yun, Danny. Sa tono ng pananalita mo kanina, parang may karga ibig mong sabihin. Sige, damputin mo kami, Danny. Ipangalangandakan mo na ikay isa ng pulis na nagpapatupad ng batas. Pero kapag ginawa mo yan, Danny, kalimutan mo na kami ni Itay. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi. Bahala na mga pulis dito sa inyo. Hindi ko to sakop. Pero pulis ka! Saan ka man mapunta? Kahit hindi ka naka-uniforme, pulis ka pa rin. Huliin mo kami! At dapat hindi lang kami. Pati ang Kapitan del Barrio rito. At lahat ng mga lalaki rito sa baryong gumagamit ng bakal. Ano? Hulihin mo kami, Danny.
Gawin mo nararapat. Gawin mo tungkulin mo sa bayan. Tama na yan, Danny Maitor. Sige na anak, Danny. Magpahinga ka muna. Ano bang gusto mong kainin? Wala ho tay. Nawalan na ho ako ng gana. At may gana ka pang magmalaki. Tama na nga yan, Maitor. Pakiusap. Pagpahingahin mo muna ang kapatid mo. Mga ilang araw ka ba rito? 5 araw lang po bakasyon ko tay. Mabuti nga nakakuha ako ng bakasyon eh. O sige, lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Pero anak, isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Dahil sa isa ka ng ganap na pulis, ang gusto ko sanang mangyari, pakiramdaman mo ang nangyayari sa paligid. Tinawanan kami ng mga kabaro mo sa bayan. Sana ikaw hindi ganon, ha anak? Oo itay. Kinabukasan, paggising ni Danny, nagulat siya dahil ang Kuya Maitor niya at Tatay Emilio may mga kamiting sa labas ng bahay. Nang makita siya ng mga tao, nagulat din ang mga yun at laking pagtataka na umuwi na pala si Danny. Uy, Maitor, si Danny ba yon? Oo, siya yan. Danny! Halika rito! Oo, nandyan na. Palo, tama. Siyempre, ako pa rin ito si Palo. Paglapit ni Danny, doon niya nakitang halos lahat ng mga kamiting ng tatay at kapatid niya may mga baril. Teka, lahat kayo may mga baril? Di ba nabanggit sa'yo ng kuya at tatay mo? Binanggit ko sa kanya Palo. Kaya lang, pulis siya eh. Pulis. Kaya yun, ginamitan kami ng malauhog na nalalaman niya sa batas. Ano ka ba naman Kuya Maitor? Anong malauhog? Ito tandaan mo Danny. Hindi porket ang tao may baril ay makikipaglaban na sa gobyerno. Kaya kami nag-aarmas. Dahil pangdepensa sa kalaban naming aswang. Pulis na pala si Danny. Pasensya ka na sir. Kailangan naming gumamit ng bakal eh. Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan namin ang mga mahal namin sa buhay. Ngayon Danny, siguro naman maintindihan mo kami. Kasi dito ka naman lumaki, di ba? Oo na Palo. Siya nga pala. Anong pinagmimitingan nyo? At bakit katahimik niyong lahat? Pinagmimitingan namin Danny ang gagawin naming pagsalakay mamayang gabi. Sumama ka anak, nang makita mo rin. At ano magiging resulta niyan tay? May taong mamamatay? Ganon ho ba? Marahil ganon. Kaming lahat dito, handa kaming pumatay at mamatay. Para lang mapalayas ang pamilyang yan. Sino ba'y tinutukoy nyo Kuya Maitor? Ha Palo? Tinutukoy namin yung isang pamilyang nakatira sa paanan ng bundok. Ha? Teka, baka nagkakamali kayo. Kuya Maitor, alam natin na yung isang pamilyang nakatira doon, purong mga tao. Maliliit pa lang tayo, pumupunta tayo ron. Kahit na gabi nagnanakaw tayo ng pananim nilang gulay, umaakyat sa mangga, sa buko, sa papaya, sa langka at kahit na anong pananim nila. Pero ni minsan, hindi nila tayo inano. Nahuli man tayo, pinatawad tayo. Paano nyo ngayon sasabihin sila ang aswang? Paano? Itay, ikaw na magpaliwanag sa magiting na anak mong pulis. Tama ka Danny. Noon yon. Hindi na ngayon. Alam mo ba, ipinakita nila kung sino ba sila talaga dahil simula nang sunugin ang isa sa kanilang mahal sa buhay. Nagalit sila sa mga tao rito sa atin. Ipinapakita nila ang galit nila sa atin sa pamamagitan ng pagpatay ng mga alagang hayop at pagpatay ng gumagalang tao sa gabi. Isinumbong namin yan sa mga kabaro mo sa munisipyo. Pero walang nangyari.
Ngayon, ewan ko lang kung maniniwala ka rin sa akin anak kapag nakita mo ang sitwasyon mamayang gabi. At sinisiguro ko, Danny, na maabutan nating may kinakain silang hilaw na laman. Naguguluhan ako sa inyo. Sino bang sumunog doon? Sa sinasabi niyong pamilya nila. Sino pa? Di, yung magaling mong tiyuhin. Si Chong? Si Chong Bert? Sino ba? Yang kasing Chong Bert mo. Nang mahalal yan bilang kapitan del barrio dito sa atin. Ayun, walang ginawa kung hindi mangamkam ng lupa. Pati ba naman yung lupa ng mga dayuhan sa kabilang baryo? Sa kabilang ibayo na sakop ng baryo natin. Abay gustong kamkamin. Gustong palayasin ang mga tao doon sa ilalim ng bundok. Bagamat alam natin na matagal na silang nakatira doon, wala nga nagmamay-ari noon pero sila nang umuko pa. Anong karapatan ng Chong Bert mo na palayasin ang mga tao doon? Dahil sa ayaw lumayas ng mga tao doon at nandun ang kanilang kinabubuhay, yun! Pinasunog ni Chong Bert mo yung pinakabata sa kanila na edad 15 yata yun. Nang dahil doon, ayun, pinakita na nila kung sino ba talaga sila. Gumaganti sila, pinapatay lahat ng alagang hayop dito at kung sinong makitang pagala-gala sa gabi, kinakain nila ang laman loob. Napatunayan niyo ba? Oo anak, napatunayan ko. Ako mismo. Nakita ko. Kaya wala nang iba pang dahilan kung hindi man laban. Kasalanan naman pala ni Chong. Kasalanan talaga yan ni Chong. Ganun pa man. Hindi rin siya nagkulang. Palagi siya nagpapaalala sa mga kababaryo niya. At lumalaban din siya para sa hustisya. Ganito, pupuntahan ko na lang si Chong. Bahala ka, sige. Pinuntahan ni Danny si Chong Bert. Pagdating doon, inabutan niya itong kasalukuyang gumagawa rin ng sandata. Nagpapanday ito sa likod ng bahay. Chong! Chong Bert! Danny! Aba! Nauwi ka pala. Pamangkin! Oy, kamusta naman ang Maynila ngayon? Chong, di na po ako magpapaligoy-ligoy pa, no? Chong, kayo raw may gawa kung bakit gumaganti mga nakatira doon sa paanan ng bundok. Ano? Sino nagsabi nun? Chong, maraming nagsasabi. Chong naman, bakit namang nagawa niyong ipasunog yung pinakabata sa kanila? Maliwanag na pagpatay yun. Buti hindi kayo nakukulong. Pero alam niyo ba, nang dahil sa nalaman ko ng buong istorya, kahit wala kayong warrant pwede ko kayong damputin. Ganun ba, Danny? Kung sa bagay, totoo nga ang balitang isa ka ng ganap na pulis. Sige, damputin mo ko pamangkin. Gawin mo nararapat. Pero hindi, Chong. Hindi. Aba, matapos mong ipagmalaki sa akin na pwede mo kong arestuhin, bakit hindi mo gawin? At oo, pamangkin, aminin ko sa'yo. Pinapalayas ko mga dayuhan na yon sa paahan ng bundok. Meron kasing plano ang sangguniang bayan doon sa paahan ng bundok. Pagagandahin yon, kaya dapat silang palayasin. Pagagandahin? Dapat palayasin? O baka naman kasi gusto niyong kamkamin ng lupa ron. Di ba, Chong? Ganun ba tingin mo sa akin, ha, pamangkin? Chong, maliliit pa lang kami noon nila, Kuya Maytor. Alam na namin ang ugali niyo. Pati nga yung tinitiran namin gusto niyong kamkamin eh. Ganun ba? Umalis ka na, Danny. Walang pupuntahan ang usapan natin. Chong, ito tandaan mo. Sa oras na meron pang mamatay, aarestuin na kita. Gawin mo! Mayabang kang pulis ka! Gawin mo! Hindi nagpatalo si Danny sa sinasabi ng tiyuhin niya. Kaya nga't nang bumalik siya sa pagmi-meeting sa harapan ng bahay, tahasan niyang sinabing hindi magtatagal, aarestuhin niya si Chong Bert na isang kapitan del barrio sa kanila. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, nagagayak na ang bawat isa. Sasama ka ba, ha?
O kuya, sasama ko. Pero kaya niyo bang ipangako sa akin na ako ang tatayong leader sa atin? Para saan, anak? Para pakiusapan ng mga yon? Hindi mo sila madadala sa pakiusap. Maniwala ka sa akin o hindi? Handa silang pumatay at mamatay. Susubukan ko pa rin, tay. Sige, bahala ka. Basta mag-iingat ka pa rin, ha? Oho. Nagpunta na nga sila sa paanan ng bundok ng gabing yun. Pagdating doon, nakita nilang ang dami-daming mga nakatanim na saging. Ang sabi noon ni Emilio na tatay ni Danny at Maytor, mag-iingat daw si Danny dahil agresibo ang mga aswang na nakatira doon. Tao po! Tao po! Bumukas ang pintuan ng kubo. Lumabas ang isang matandang babae. May hawak ito na isang mangkok tapos may ulam sa loob na halata mong mainit at bagong luto. Ikaw pala. Halika, pasok ka rito, panauhing pandangal. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Halika. Nako, hindi ho. Halika. Kasalukuyan kaming kumakain. Baka naman gusto mong saluhan kami sa pagkain. Sige ho. Bago sumarado ang pintuan ng kubo, sumenya si Danny sa mga kasamahan niya sa likod na huwag kikilos at bahala siya rito. Sinaluhan ni Danny sa pagkain ang isang pamilya na naroroon. May bisita tayo. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Danny at balita ko isa ka ng pulis. Opo. Di na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Totoo bang? Totoo nga no. Totoo ba ka mo? Ang bintang sa amin? Pati ba naman ikaw, Danny? Naniniwala ka roon? Pero meron pong mabigat na ebidensya laban sa inyo. At ano pinunta mo rito? Aarestuin mo kami. Danny, walang sino mang pwedeng umaresto sa amin. At kung may magtatangkaman, papatayin namin. Sandali ho. Magkaintindihan po tayo. Kung ganon, inaamin yung kayo ay... Tama. Kami ang may kagagawan ng pagpatay ng mga hayop at taong pag-alagala sa inyong baryo. Ginagawa namin yon, Danny, para sa paghihigante. Hindi naman sila dapat na madamay. Ang problema, Danny, pati sila nakikialam. Away lang namin ito dapat ng iyong tiyong Bert. Ang tiyong mo na isang kapitan del baryo na nangangamkam ng lupain ng may lupain. Matanong ko na rin po. Lupa niyo ho ba to? Amin ito dahil kami ang nakatayo rito at walang sino mang Poncio Pilatong pwedeng magpalaya sa amin dito. Pero bakit po kailangan umabot sa pagpatay? Dahil pinatay din nila ang bunso namin. Ngayon sabihin mo sa amin, pulis. Sabihin mo, ang isang pulis ba pag binaril, hindi gagante? Pababayaan na lang ba niya ang sarili niyang pagbabarilin? Aba syempre hindi. Lalaban ako. Parang ganun din ang pinaglalaban namin. At kapag napatay na namin ang iyong tiyong, doon pa lang kami titigil. Halika, samahan mo kami sa pagkain. Huwag kang mag-alala, Danny. Walang lason yan. At wala ring orasyon para gawin kang aswang. Naniniwala kami, Danny, na naniniwala ka rin sa mga ipinaglalaban namin. Oho, sige ho. Kinain ni Danny ang lahat ng hinarap sa kanya dahil nga meron pa rin siyang tiwala sa pamilyang aswang. Nang ubusin niya ang isang platong dinuguan, napapalakpak na lang ang isang pamilya. Wow!
Akalain mo yun, Tay? Merong isang tao nagtiwala sa atin? Talagang ganon. Salamat naman sa iyo, Danny. Ikaw lang ang bukod tanging naniwala sa amin. Sabi ko naman ho sa inyo eh. Patas ako. Hindi ako basta nakikinig sa isang side lang. Kailangan makakuha rin namin ng isang side. Kung ganon, Danny, bigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ng bunso namin. Hulihin mo si Chongbert mo. Ipakulong mo siya. Gagawin ko talaga yung kahit hindi nyo sabihin. Pero, paano naman yung kasalanan nyo? Yung pagpatay sa mga alagang hayop namin at sa mga taong gumagala rito paggabi. Pasensya na po pero kailangan nyo rin managot sa batas. Danny, mga aswang kami, Danny. Sa palagay mo ba, ang mga katulad naming aswang ay dapat na nakukulong? At kapag ginawa mo yon, Danny, para mo na rin kaming binigyan ng araw-araw na pagkain. Ganon? Di dapat pala nakabukod kayo ng kulungan. Tanga! Pulis ka ba talaga? Teka, respetuhin mo naman ako. Isa akong pulis, heto ang tsapa ko. Oh, di sige, sabihin na natin pulis ka. Ngayon, Danny, kinain mo ang pagkain na galing sa amin. Sa palagay mo, ano mararamdaman mo, ha? Danny, nasisimulan na ang iyong pagdighay. Sinimulan mo ang pagkain namin, mamang pulis? Paano kung sabihin ko sa iyong nilagyan ko yan ng orasyon ko para maging aswang ka rin? Ano? Hindi ako naniniwalang kaya niyong gawin yun. Nagtiwala ako sa inyo. Alam kong hindi niya magagawa sa akin. Paano kung nagawa na namin? Paano? Ito sasabihin ko sa inyo. 10 minuto lang ang dapat kong itagal dito sa loob. At kapag sa oras hindi ako nakalabas dito, yung mga kasama ko sa labas na meron dalang mga matatalas na patalim at baril at disabog, sama-sama tayong pasasabugin dito ng mga ayan. Ano? Meron kang mga kasama? Oh, marami kami. Napalilibutan na namin kayo. Anong nakakatawa? Paano kung sabihin ko sa iyong nakapalibot din ang mga kalahin namin dito? Anong gagawin mo, Danny? Anong gagawin mo? Isa kang pulis na pulpol, nabibili ang tsapa mo. Ngayon, Danny, sabihin mo sa akin, sino ang magpapagaling sa'yo para matanggal ang pagiging aswang mo, Danny? Sino? Sino? Sa pagkakataon na yon, hilong-hilo na si Danny at parang pakawarin niya sa kanyang sarili, hinahalukay ang kanyang tiyan. Tapos para bang may gumagalaw na isang malaking uod sa buo niyang katawan, simula sa paa papunta sa ulo at pagala-gala kung saan-saan. Wala na, Danny. Nagtiwala ka masyado. Ngayon, paano ka na niyan? Paano ka na niyan, Danny? Mga walang hiya kayo! Ilabas niyo ang anak ko! Ilabas niyo ang kapatid ko! At kapag hindi niyo siya nilabas sa loob ng ilang segundo, pasasabugin namin kayo sabay-sabay dyan. Hindi nagpasindak ang mga aswang sa loob. At nung mga oras na yon, wala nang malay si Danny at sumusuka na siya ng dugo na may kasamang sariling laman niya. Ilang segundo lang ang palugit sa kanila ng mga tao sa labas. Pinaputukan nila ang bubong pero hindi ang mismong dingding kasi alam nilang madadamay si Danny. Maya-maya pa ang matandang Emilio hindi na nakatiis. Tinadyakan nito ang pintuan at tumambad sa kanya ang puro dugo sa lamesa pero wala doon ang kahit na sinong tao.
Sumenyas ito sa kanyang mga kasamang walang tao kahit na isa. Pinalibutan ang buong kubo at umaasang merong lalabas sa magkabilang gilid. Pero wala silang nakita hanggang sa binaligtad ang lahat ng gamit sa loob. At doon nila napatunayan na natakasan sila. Dani, nasaan ang anak ko? Imposibleng nakatakas sila, Itay. May nagsabi na baka may lagusan sa ilalim ng lupa. Lahat ng mga bagay na nakadikit sa lupa, tinanggal nila at doon nila nadiskubre na meron ngang butas na kasya ang tao. Isa-isa silang pumasok doon. Isa pala yung tunnel papunta sa bangin na malapit sa paahan ng bundok. Tay, eto nga! Dito sila dumaan! Bangin yan! Mag-iingat ka, Maitor. Sa pagkakataon na yon, wala na silang pupuntahan. Isang hakbang na lang kasi mahuhulog na sila. Bumalik sila at paglabas sa kubo ng mga aswang. Wala namang nabago. Wala rin doon ang kung sino mang tao. Naloko tayo, Itay. Saan kaya nila dinala si Dani? Wala akong ideya. Kasalanan mo ito! Kasalanan mo ito, Bert! Bakit sinisisi mo ako? Bakit? Ha? Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito! Sandali nga lang, Emilio. Magkalinawan nga tayo. Bakit ako sinisisi mo? Ang may utos sa akin yan ang nasa itaas. Hindi utos na patayin mo ang pinakabata sa kanila. Ang mga tao na yon, mababait sila. Hindi sila nang aano ng mga tao, pero anong ginawa mo? Pinapatay mo yung pinakabata, kaya yan pineste tuloy ang baryo natin. Kasalanan mo ito, Tito Bert. Kasalanan mo ito. Umuwi na tayo. Sige, umuwi na kayo. Wala kayong maitutulong sa problemang ito. Nag-antay sila hanggang pagsikat ng araw. Inaasahan nilang babalik ang pamilya kasama si Dani. Pero wala. Hanggang sa sumapit ang dapit hapon, hindi talaga bumalik ang mga yon. Sa lungkot noon ni matandang Emilio, sinunog niya ang bahay ng mga aswang. Tay, bakit mo naman sinunog? Wala na. Wala na ang kapatid mo. Tay, tandaan niyo, pulis si Dani. Isang taon na siya sa serbisyo. Oo, bagito, pero may training ang kapatid ko. At nasisiguro ko, Itay, na kaya niya itong lampasan. Sigurado ako dyan. Sana nga, Maitor. Sana nga. Sa kabilang banda, ganito naman ang sinasapit ni Dani sa kamay ng mga aswang. Naroroon sila sa pusod ng gubat kung saan merong kubo na pinagsisilungan. Tinotorture si Dani ng mga lalaking aswang. Sinusuntok, sinusugatan habang nakatali ang mga kamay at nakahalambitin bahagya. Mga hayop kayo! Kapag ako nakawala rito, papatayin ko kayo! Suntok sa tiyan, sa muka, sa lalamunan at kung saan-saan ang dinadanas ni Dani. Yung batang aswang pa nga, hindi makapagpigil, kinakagat ang matabang hita ni Dani. Sarap! Sarap niya, Itay! Hinay-hinay lang sa pagkain. Mamaya pa natin siya pagsasaluhan. Ganun ba? Mamaya pa? Bakit di pa ngayon? Hanggat may araw, bakit hindi pa? Mamaya, huwag kang mag-alala. Ipapadanas namin sa'yo ang pinakamasakit na kamatayan. Ngayon na! Huwag nyo nang pag-antayin pa mamaya. Dahil kapag nakawala ako rito, isa-isahin ko kayo. Kung kayo kumakain ng hilaw na laman, sa gutom kong ito, kakainin ko rin kayo ng hilaw. Ganun ba?
Kung ganon, hindi ka na pala dapat pang pinagtatagal. Tama na yan. Antayin natin ang ating mga kasama upang pagsaluhan ang masarap na laman ng taong ito. Napansin noon ni Danny, iilan-ilan lang sila doon. Nag-alisan yung iba at hindi niya malaman kung saan nagpunta. Nakita niyang yung isa abala sa pagpapakulo ng tubig habang ang matandang babae parang may binabasa sa lumang aklat tapos titingin sa kanya. Alam mo ba kung ano tong binabasa ko? Binabasa ko ang bawat sangkap na ihahalo namin kapag niluto ka. Pag niluto? Pag niluto? Kalahin niyo yun, kumakain pala kayo ng luto. Hoy tanda, kahit matanda ka na, hindi ako mangingiming patayin ka kapag nakawala ako rito. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo na ang lahat dahil kapag nakawala ako rito, uunahin kita tanda. Puputulin ko yung ulo mo tapos iluluto ko dyan sa malaking kawa. Tumahimik ka na. Masyado kang madada. Kapag ako napikon sa'yo, kakagating ko yung leeg mo. Hihigupin ko ang dugo mo. Sampal? Walang kwentang sampal. Mahina. Lalaki ka ba talaga ha? Ganon. Ganon na. Hinahamon mo ko. Tama na yan. Mamaya pa ang pagkain. Pasensya ka na, inay. Pikon na ako rito. Sa harapan mismo ni Danny nagpalit ng anyo ang lalaking nanampal sa kanya. Sa unang pagkakataon, ngayon pa lang siya nakakita ng ganon kapangit na tao. Alam mo, wala na akong takot. Oh, wala na akong takot. Pero ang pangit mo pala. Imbis na matakot ako, natawa na lang ako. Ganyan pala kapangit ang mga aswang. Tignan mo ito. Imbis na matakot, natawa pa talaga. Pikon na ako, inay. Kaunting antay na lang, mga anak. Kaunting antay na lang. Matitikman nyo rin ang lasa ng taong yan. Nasisiguro ko yan. Sigurado yan. May naaamoy ako, itay. Lola, may naaamoy ako. Imposible. Imposibleng may nakarating na tao rito. Pusod ito ng kagubatan. May naaamoy ako. Hanapin nyo kung saan matatagpuan ang tampalasan na yon. Dalhin nyo siya rito at isasama natin siya sa pagkain mamaya. Lumabas ang tatlong lalaki. Hinanap nila kung saan nagmumula ang napakabangong amoy. Natagpuan nila yon. Isang babaeng buntis pala ang nakaupo malapit sa puno. Oh, anong ginagawa mo rito, ha? Nako, pasensya na po kayo, naabala ko po yata kayo. Hindi naman, ate. Halika, doon tayo sa bahay namin. Aalagaan ka namin, buntis ka pala. Opo, halika, sumama ka sa amin. Sumama ka sa amin. Huwag kang mag-alala. Kaming bahala sa'yo. Sumama naman ang babaeng buntis papunta sa kubo. Nakita nitong si Danny ay nakatali sa gilid at doon inamin ng mga yon. Bihag daw nila si Danny. Ano to? Bakit nandito ka? Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Aso ang mga tao rito. Gagawin ka nilang pagkain. Tama. Gagawin namin siyang pagkain mamayang gabi. Magpasalamat ka, Danny. May mauuna sa'yo. Napakabango. Ang sarap niyan. At kung hindi ako nagkakamali, kambal yan.
Kambal, higit na nakatutuwa, mas maraming laman ang pwedeng kainin. Mga walang hiya kayo! Talagang walang hiya kami. Napakaswerte naman natin. Ang tanong, paano ka napadpad dito? Ha, babae? Sinong nagdala sa'yo rito? Sino? Hindi masabi ng babae kung sinong nagdala sa kanya. Basta't ang sabi niya ay nagising na lang siya. Nandun na sa kagubatan at nagtatatakbo at naghahanap ng daan papalabas sa lugar na yun. Duda doon ang magkakapatid, pati na rin ang matandang babae tapos yung bata. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Paanong makakarating dito ang buntis na yan? Huwag sabihing hinulog yan ng eroplano. Kaya nga, nagsisinungaling siya. Aminin mo sa amin, paano ka napunta rito? Paano? Wala nang kibo yung babae at nakatingin na lang din sa kanya si Danny. Maya-maya pa may mga dumarating. Ayon sa matandang babae, yun na raw ang mga bisitang makikihalo sa pagkain sa hapunan. Nakita ito ni Danny, mga pangit na lalaking maiitim, mga nakahubad at matatalas ang mga kuko sa kamay at sa paa. Labas din ang mga pangil. Saglit lang nalingat si Danny. Nang balikan niya ng tingin ang babaeng buntis, bigla na lang itong nawala sa kanyang kinauupuan. Nagulat din ng marami at hinanap kung saan napunta ang babaeng buntis. Saan napunta yon? Hanapin nyo! Hindi makakalayo yon! Pati ang mga bisitang may itim, humanap na rin kung saan makikita ang babae. Pero hindi nila makita. Bumalik na lang sila sa kubo at sinabing hindi na raw makita ang babae. Imposible! Hindi siya basta makakalayo. Wala na. Tinakasan na kayo ng babae. Mahihina kasi kayo. Tumahimik ka. Ngayong wala yung babae, hindi na maisasalba ang buhay mo. Ikaw na ang ihahain namin para sa hapunan. Di gawin nyo. Gawin nyo. Total, bago naman ako mawala, natupad naman ang pangarap ko maging pulis. Okay lang yan. Ganon naman talaga ang buhay eh. Lahat naman ng mga tao mamamatay. Meron lang talagang nauuna. Matapang pa rin si Danny na nagsasasagot sa mga ito. Maging siya hindi niya malaman kung saan siya kumukuha ng tapang. Basta't buo ang loob ni Danny na malalampasan niya ang pagkakataon na yun. Oras na lang ang bibilangin. Inaantay nilang lalabas na ang bilog na buwan. Inip na ang marami. Kasi kapag nagsimula ng lumitaw ang bilog na buwan, tatadtarin na nila si Danny at ilalagay sa kumukulong malaking kawa. Wala! Hindi lilitaw ang buwan ngayon mga aswang. Tignan nyo oh! Pumupundo na. Uulan na, sasawatain ng langit at lupa. Ang inyong kasiyahang gaganapin. Hindi papayag ang Diyos na magtagumpay kayong lahat. Hindi kayo mga tao. Sa pikon ng ilan sa mga yon, binugbog na naman nila si Danny at sinusugatan bahagya sa katawan. Sige, tignan lang natin kung maisasalba ka ng Diyos mo. Meron akong Diyos na kinikilala, yan ang tandaan nyo. Kung kayo wala, ako meron. Nag-iisa lang ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat at alam kong nakikita niya nangyayari ngayon at hindi niya hahayaan na magtagumpay ang masamang plano niyo sa akin. Bueno, sige, may pagkakataong ka pang manalangin. Nariyan na ang mga ngatay. Bibigyan kita ng pagkakataon. Yung sinasabing mga ngatay, isang payat na matandang lalaking may hawak na kalawit at lubid. Sobrang payat nito na parabang hindi na kumakain.
Nakakatakot din ang itsura kahit na hindi pa ito nagpapalit ng anyo. Napapikit na lang noon si Danny. Sana'y may magligtas sa kanya. Kinalagan na si Danny at ipinatong sa kahoy. Ikinalang ang ulo. Yung mangangatay itinaas na ang kalawit at nagbitaw ng salitang, Pasensya ka na! Kailangan mapuna ng gutom na aming nararamdaman. Bago pa man tumama ang kalawit niya sa leeg ni Danny, lumipad ang isang panang nagliliyab. Tinamaan sa dibdib ang mangangatay. Pagdilat ni Danny, nakita niyang unti-unting nauupos ang aswang na mangangatay. Lingon ng lingon ang marami. Hindi nila alam kung saan nanggaling yon. Nagsigsikalat sila at iniwan si Danny. Maya-maya pa, nakita niyang tumatakbo ang babaeng buntis papalapit sa kanya. Kinakalagan siya nito. Dahil sa hinang-hina siya, inakay siya ng babae papalabas sa lugar na yon at dinala siya sa pwesto ng mga kasamahan nito. Sino ka? Sino kayo? Ligtas na ba siya? Opo, ligtas na po siya. Magaling. Bumalik ka na sa dati. Anong ibig niyong sabihin? Hindi makapaniwala si Danny sa kanyang nakita. Yung babaeng buntis umimpis ang tiyan. Naging isang babaeng maputi na kutis porselana. Anong ibig sabihin nito? Matagal na naming sinusubaybayan ng pamilyang yan. Pasensya ka na, kaibigan. Nagamit ka pa namin upang malaman namin ang tagungkutan nila. Kumpirmado, nandito nga sila. Amara, bigyang babala mo na mga tao sa bar yung pinanggalingan niya. Sabihin mo ron kay matandang Emilio, wag kay Bert, ha? Na nakita na natin sila. Opo, masusunod po. Dinaan-daanan lang sila ng mga aswang sa kanilang pwesto. Pero hindi sila nakita. Nagtataka si Danny kung paano nangyari yun. Dahil yon sa matinding sabulag. O, isuot mo to. Isinampay sa dibdib ni Danny ang isang medalyon na bilog na merong tali na kulay itim. Pakawari noon ni Danny, lumakas ang katawan niya at bumalik ang nawalang lakas ng katawan nito. Inutusan siya nung lalaking nakasando na pwede na siyang sumalakay mag-isa. Sandali lang. Bakit po? Marunong ka sa baril, di ba? Isa kang pulis. Oo. Kunin mo to. Teka, saan to galing? Huwag mo nang tanungin kung saan yan ang galing. Makakatulong sa iyo yan. Binigyan siya ng isang kalawanging 38. Ginamit yun ni Danny upang salakayin ng mga yun. Nakita nila si Daning nakatayo malapit doon sa pinagtalian sa kanya. Yung lalapit, pinuputokan niya. Pag tinamaan kung saang bahagi ng katawan ng mga yun, mabilis ding nalulusaw at nagiging abo. Kada putok may tatamaan. Lahat ng tatamaan nagiging abo. At yung susugod, sinusuntok niya ng kanang kamay. Kapag tumilapon, namamatay. Ano to? Paano? Magaling, Danny. Ganyan nga. O ito pa bala. Inabutan pa siya ng bala ng lalaking nakasuot ng sandong puti. Pinagbabaril niya ang kung sino mang nagtatago sa paligid. At ang ginawa naman ng lalaking nakasando, sinunog ang kubo. Ilan na lang sa mga aswang ang natitirang buhay. Lahat ng mga yon, nakupot na ng mga kasamahan ni Danny. Meron din kasing ilang mga lalaki na malalaki ang katawan na kasama nila. Kapag nilingkis sila ng mga yon, hindi makakilos ang mga aswang. Anong ibig sabihin nito? Sino kayong mga pakialamero? Sino? Hoy tanda, huwag mo sabihing nakalimutan mo na ako. Imposible, Nolesto. Paano mo nahanap ang pinagtataguan namin? Simple lang. Dahil din sa inyo.
Kayo ang gumawa ng paraan para makita namin kayo. At gumamit din kami ng tao para mahanap kayo. Anong gagawin mo sa amin? Papatayin mo kami? Patayin mo na kami ngayon din. Hindi kami ang gagawa nun. Sila! Paglingon ni Danny sa bandang kanan, nakita niya agad ang kuya Maytor niya, ang tatay Emilio tapos si Palo. May mga bitbit silang matatalas na bagong hasang gulok. Paglapit ng mga ito, walang salisalita at pinagtataga ang mga aswang sa tabi nila. Ayos ka lang, anak! Ayos lang ako, tay. Ano yung hawak mo na yan? Baril ho. Mga walang hiya kayo! Dito nyo pala dinala ang kapatid ko. Ngayon, sama-sama na kayong mamamatay. Pinagtataga ni Maytor ang mga yon. Walang awa kahit naduguan, kahit nalabas na ang mga laman loob. Pinutol pa rin yon ni Maytor. Katulad nga ng sinasabi niya kung gaano kasakit ang ginawa nila sa mga tao, ganon din daw ang gagawin niya. Yung isang lalaki, tinaga din ni Maytor dahil akala niya kalaban yun. Kasamahan pala ni Canole ang isang lalaking may matikas na katawan. Ilang beses yon inulit ni Maytor pero hindi ito lumaban. Natigil lang si Maytor nang makita niyang naghihilom ang sugat nito. Sandali lang, kaibigan. Hindi siya kalaban. Imposible! Sino siya? Kasama natin siya. Ganun ba? Ikaw naman, masyado kang mainit. Hindi ako kalaban. Pasensya na ho. Ayos lang yon. Naiintindihan kita. Nakataga na naman si Maytor ng kasamahan ni Canole pero hindi siya ginantihan. Hanggang sa kanyang napagtanto, napatay na pala ang lahat ng mga aswang. Patay na sila. Malaya na kayo. Tinupad ni Danny ang kanyang pangakong. Aarestuhin niya ang kanyang Chongbert dahil nga ito'y nakapatay. Pero nakalabas din ang tiyong niya. Wala namang kasing complainant at hindi rin na-recover ang katawan ng nasabing namatay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Di na tayo makagawa ng mahaba kasi wala na tayong babasahin. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber at WhatsApp account. Diyan lang po kayo pwedeng makipag-usap sa amin. Tandaan, ito lang po ang aking nag-iisang channel. Siguraduhin dito lang kayo nakikinig at hindi sa mga magnanakaw ng ating video. Meron pong 231,000 subscriber po ang aking channel at merong badge. Patunay na verified po ito sa aking pangalan. Yun lang po ang gusto kong sabihin at magandang gabi po sa inyong lahat.